Noong unang panahon, may isang hari at ito ay may tatlong magagandang anak na babae. Subalit ang pinakamaganda sa tatlo ay ang bunsong si Psyche. Labis siyang hinahangaan at sinasamba ng mga kalalakihan at sinasabi nilang kahit si Venus na diyosa ng kagandahan ay hindi makakapantay sa ganda nito. O isang dilag kay ganda, hindi ako makapaniwala sa layo. Kahit pa si Venus ng diyosa ng kagandahan ang hindi makakapantay sa iyo, sapagkat sa isang sulyap, kami ay napapaibig mo. Nalimot na rin ng mga kalalakihan na magbigay ng alay at magpuri sa diyosa. Kaya naman ang kanyang templo ay wala ng mga alay, naging marumi at unti-unti nang nasisira. At ang lahat ng papuri at karangalang dapat sa kanya ay napunta na lahat sa isang mortal. Kaya nagalit si Venus. Napakawalang iya! Wala man ang utang na loob sa Diyos ng kagandahan? Bakit nila sinasamba ang isang mortal? Mga hangal! Kaya inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Magandang araw, ano po ang iyong dyan? Bakit nilalang? Nais kong paibigin mo ang isang mortal na nagangalang Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Inaasahan ko ang iyong pagsunod. Makakaasa ka. Hindi na niya naisip ang maaaring maidulot ng kagandahan ng dalaga sa kanyang anak. Agad namang tumalima si Cupid at hinanap ang babae, at katulad ng mga kalalakihan, madali siyang napaibig ni Psyche dahil sa taglay na kagandahan ng babae. Tila ba napana niya ang kanyang sariling puso. Paano ako mapapaibig ang isang mga pagandang mortal na ito sa isang halimaw kung ako mismo ang Diyos ng pag-ibig ay naumaling na sa taglay nitong kagandahan? Balik! Nang makauwi si Cupid, inilihim niya sa kanyang ina ang nangyari. Ibig ko kung aking ina, kaya mas mabuti ko pang ipaglihim na lamang ito. Labis na nagtiwala si Venus sa kanyang anak at hindi na rin ito inusisa. Nanabik ang diyosa ng kagandahan sa kahinatnan ng buhay ni Psyche. Tignan natin kung ano ang kahinatnan mo sa kawawang mortal. Gayunman, hindi naganap ang inaasahan ni Venus. Hindi umibig si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang o kahit kanino. At ang isa pang nakakapagtaka ay walang umiibig sa kanya. Kontento ng pagmasdan at sambahin siya ng mga lalaki, subalit hindi ang ibigin siya. Ang kanyang dalawang kapatid na malayo ang hitsura sa taglay niyang kagandahan ay nakapag-asawa na ng hari at namuhay ng masaya sa kanilang palasyo. Nabahala ang magulang ni Psyche. Naglakbay ang haring ama ni Psyche upang humingi ng tulong kay Apollo. Hiniling niyang payuhan siya ni Apollo kung paano makakahanap ng mabuting lalaking iibig sa kanyang anak. Paano ako makakahanap ng isang mabuting lalaki na iibig sa aking anak? Isa walang ibig sa aking anak. Ang mga kalalakihan ay pinagmamasdan at sinasamba lamang siya. Subalit, hindi man lang magawang. Ang iyong anak ay makapag-asawa ng isang nakakatakot na lalaki. Kaya siya ay dapat mabihisan ng isang namit pamburol at narinig ng bundok at iwan mag-isa. Doon ay susundin siya na kaya magpapangasawa ng isang halimaw na parang ahas na may pakpak. Ngunit lingid sa kalaman ng hari na naunang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo. Sinabi niya ang sitwasyon at nang makaawang tulungan siya ni Apollo. Labis na kalumbayan ang baon ng hari sa kanyang pagbabalik sa palasyo, subalit agad pa rin siyang tumalima sa payo ni Apollo. Bihisan mo ang aking mismo na kanyang pinakamagandang gabi. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parabang ihatid sa kanyang lipingan papunta sa tuktok ng bundok. Habang naglalakbay sila, nagluksa ang lahat sa maaaring mangyari kay Psyche. At noon pa lamang ay iniyakan niyo na ako. Ang taglay kong magandahan ay sanhi ng palibukod ng langit. Pagkatapos nito ay pinaalis na ni Psyche ang kanyang mga kasama at sinabing masaya niyang haharapin ang kanyang kapalaran. Naghintay si Psyche habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong bundok. Takot na takot siya sapagkat hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Napakadilim. Wala akong makita. Baka anong mangyari sa akin. Patuloy siyang tumatangis at nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang malambing na ihip ng hangin ni Zephyr.
Inilipad siya nito at inilapag sa isang damuhang parang kasing lambot ng kama at pinahalimuyak ng mababangong bulaklak. Napakapayapa ng lugar na tila nawala ang lahat ng kanyang kalungkutan. Nakatulog siya sa kapayapaan ng gabi. Nang magising si Psyche sa tabi ng ilog, natanaw niya sa pampang nito ang isang mansyon na parang ipinatayo para sa mga Diyos. Nagmasid-masid siya at labis ang kanyang pagkamangha sa kagandahan nito. Yari sa pilak at ginto ang mga haligi at ang sahig ay napapalumutian ng mga hiyas. Nag-aalinlangan niyang binuksan ang pinto subalit may tinig na nangungusap sa kanya. Pumasok ka. Para sa iyo ang mansyong ito. Maligo ka, magbihis at ihahanda namin ang piging para sa iyo. Kami ang iyong mga alipin. Buong araw siyang inaliw ng mga musika ng lira at ng mga awitin ng koro na hindi niya nakikita. Maliban sa mga tinig na kanyang mga kasama, nag-iisa siya sa mansyon. Subalit sa hindi may paliwanag na dahilan, batid niya ang pagsapit ng gabi ay darating ang kanyang mapapangasawa. Lumipas ang maghapon nang hindi niya namamalayan. Pagsapit ng gabi nangyari nga ang inaasahan niya. Naramdaman niya ang pagdating ng lalaki. Tulad ng mga tinig, hindi niya ito nakikita. Bumulong ang lalaki sa kanyang tainga. Nagadala ka kung makita. Nang marinig niya ang tinig ng lalaki, nawala lahat ng takot na kanyang nararamdaman. Sa kanyang paniniwala, hindi halimaw ang lalaki kundi isang mangingibig at asawang matagal niyang hinihintay. Isang gabi ay kinausap siya ng masinsinan ng lalaki. Binalaan siyang may panganib na darating sa pamamagitan ng dalawa niyang kapatid. Darating ang iyong kapatid o pamuluksa sa lugar kung saan kanila iniwan. Subalit huwag kang magpakita sa kanya dahil ito'y magbubunga ng matinding kalungkutan sa akin at kasiraan sa inyo. Nangako naman si Psyche na susunod ito sa kagustuhan ng asawa. Masusunod ang iyong mga sinabi, pangako. Kinabukasan, narinig ni Psyche ang panangis ng kanyang mga kapatid. Psyche! 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 Ano nangyari sa'yo, Psyche? Psyche! Psyche! Pumasan ka man! Sana mahal! Labis na naantig ang kanyang damdamin sa kanilang pagluluksa. Nais niyang ibsan ang kanilang kalungkutan at patahanin sila sa pag-iyak, hanggang sa maging siya ay umiyak na rin. Nakakalungkot makita ang aking mga kapatid na nagkakaganito. Kinagabihan ay inabutan pa siya ng kanyang asawa na umiiyak. Sinabi ng lalaki na maaari na niyang makita ang kanyang mga kapatid, subalit mahigpit pa rin ang kanyang babala. Maaari mong makita ang iyong kapatid, subalit parang niya rin hinahanap ang iyong sarili sa pamakan. Pinayuhan siya ng masinsinan ng lalaki na, Huwag mong subukang suyapin ang aking mukha dahil kapag nangyari ito, magdurusa ka sa pagkawalay sa akin. Nagmamakaawang sumabat naman si Psyche. Nanaisin kong mamatay ng 100 beses kaysa mabuhay ng wala ka sa piling. Pagbigyan mo lamang ang aking kaligayahan na makasama ang aking mga kapatid. Walang nagawa si Cupid at malungkot na lamang na sumang-ayon. Kinaumagahan, inihatid ng ihip ng hangin ni Zephyr ang dalawang kapatid ni Psyche. Hindi magkamahal sa iyakan at yakapan ang magkakapatid. Walang mapagsidlan ang umaapaw nilang kaligayahan. Nang pumasok na sila sa mansyon, labis na pagkamangha ang naramdaman ng magkapatid. Sila ay nakatira sa palasyo, subalit walang kasing ganda ang mansyon na ito. Nag-usisa sila kung sino ang napangasawa ni Psyche. Napakaganda naman ang masyong ito. Maaari maraming malaman hindi ko pwedeng maaari sabihin sapagkat mahigpit ang pinagbili niya sa akin na huwag sabihin. Nang matapos na ang pagdalaw ng kanyang mga kapatid, tumakot si Psyche ng mga ginto at hiyas upang ibigay sa kanyang mga kapatid. Ipinatid niyang muli ang mga kapatid kay Zephyr. Labis na pangingimbulo ang naramdaman ng mga ate ni Psyche sa kanya. Ang kanyang kayamanan ay hindi maihahambing sa kayamanang kanilang nakita sa tahanan ni Psyche. Binalot ng labis na inggit ang kanilang puso na humantong sa pagpaplano nila na ipahamak ang kanilang bunsong kapatid. Nang gabi ring iyon, muling kinausap ng lalaki si Psyche. Nagmakaawa siyang wag na muling patuloyin sa kanilang tahanan ang kanyang mga kapatid.
Tandaan mong hindi mo na ako makikita muli kapag binaliwala mo ang iyong pangako. Muling pinagbigyan ng lalaki ang asawa na makita ang kanyang mga kapatid. Kinabukasan, muling dumalaw ang dalawang kapatid na may nabuo ng malagim na balak sa kanilang bunsong kapatid. Nag-usisa sila ng nag-usisa hanggang sa malito na si Psyche sa kanyang mga pagsisinungaling. Sino ang iyong asawa? Di ba ang sabi mo ay isa siyang yayamanin? Imposibleng magandang kagandang mansyon siya. Kung gayon, sino nga at bakit napakaganda nitong mansyon mo? Napilitan siyang sabihin ng katotohanan na bawal niya makita ang mukha ng kanyang asawa at hindi niya alam ang anyo nito. Ang totoo niyan ay bawal kong makita ang aking asawa at hindi ko alam ang anyo niya. Binuyo nila si Psyche na dapat na niyang malaman ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Patawad namin bunsong kapatid, ngunit ang iyong asawa ay isang halimaw batay sa sinabi ng Diyos na Apollo. Nagsisisi kami kung bakit namin hindi ito isabi sa'yo. Mabait lamang ang iyong asawa ngayon, ngunit darating ang araw ay ikaw kakainin niya. Takot ang nangibabaw sa puso ni Psyche sa halip na pagmamahal. Ngayon lamang niya na pagtagni-tagni ang katanungan sa kanyang isip. Kaya pala pinagbabawalan siyang makita ang itsura ng kanyang asawa sapagkat halimaw ito. At kung hindi man ito halimaw, bakit ito hindi nagpapakita sa liwanag? Magkahalong takot at pagkalito ang naramdaman ni Psyche. Humingi siya ng payo sa kanyang mga kapatid. Isinagawa na ng nakakatandang mga kapatid ang masama nilang balak. Pinayuhan nila si Psyche. Magtago ka ng paraan po niya sa iyong silid. At kapag natutulog na ang iyong asawa, agad mong sindihan ng lampara at walang takot mo, itarakam mo niya sa kanyang bibig. Humingi ka lamang ng tunos, at sana sa di kalayuan lamang ang dalawa, at kapag napatalo na ang iyong asawa, ay sasamahan ka namin sa pagtapos. Mauna na kami, Psyche. Huwag na huwag kang dalawang gagawin ang aking tayo. Mahal na mahal ko ang aking asawa, subalit paano nga kung halimaw nga ito? Wika niya sa kanyang sarili, at doon na nabuo ang kanyang desisyon. Sa wakas, nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, patiyad naglakad si Psyche patungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito, sinindihan niya ang lampara, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginhawa at kaligayahan ang nag-uumapaw sa kanyang puso nang masilayan niya sa unang pagkakataon ang itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita, kundi pinakagwapong nilalang sa mundo. Nang madapuan ng liwanag ang kagandahan ng lalaki, ay tila ba mas lalong tumingkayad ang liwanag ng lampara. Labis na kahihiyan at kawalan ng pagtitiwala ang naramdaman ni Psyche. Lumuhod siya at minalak na saksakin ang sarili. Nang akma na niyang itatarak ang punyal sa kanyang dibdib, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang punyal. Ang panginginig ng kanyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kanya. Sa pagnanais niyang pagmasdan pa ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan ang kanyang pagtataksil. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Psyche ang asawa, subalit paglabas niya, hindi na niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa. Ipinaliwanag nito kung sino siyang talaga. Paligdong, alam mo na hindi mabubuhay pag-ibig kung walang tiwala. Wika niya bago tuluyang lumipad ka pala Si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig, siya ang asawa ko. Ako na isang hamak lamang ang hindi tumutupad sa aking mga pangako sa kanya. Mawawala na nga ba siya sa akin ng tuluyan? Wika niya sa kanyang sarili. Inipon niya ang lahat ng nalalabing niyang lakas at nagwikang, Ibubuhos ko ang bawat patak ng aking buhay upang hanapin siya. Kung wala na siyang natitirang pagmamahal sa akin, maipapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At sinimulan ni Psyche ang kanyang paglalakbay. Sa kabilang banda, umuwi si Cupid sa kanyang ina upang pagalingin ang kanyang sugat. Isinalaysay niya sa kanyang ina ang nangyari. Naalala mo ba na kung nito sa mga paibigan sa mga sa isang alimaw? Ibigo ako at salit ako yan. Ako ay kanyang kapatid. Kaya ko sa ngunit sa mundo ng sila kanyang ginawa sa akin. Ilang ka ng magkakaroon at magkakaroon pa na yun. Nagpupuyo sa galit si Venus at lalong sumidi ang pagsiselos niya kay Psyche.
Iniwan niya si Cupid na hindi man lang tinutulungang gamutin ang sugat nito. Determinado si Venus na ipakita kay Psyche kung paano magalit ang isang diyosa kapag hindi nasiyahan sa isang mortal. Patuloy na naglakbay si Psyche at pinipilit na makuha ang panig ng mga Diyos. Siya ay palaging nag-aalay ng marubdob na panalangin sa mga Diyos, subalit wala sa kanila ang nais maging kaaway si Venus. Naramdaman ni Psyche na wala siyang pag-asa sa lupa o kahit sa langit man. Kaya minabuti niyang magtungo sa kaharian ni Venus at ialay ang kanyang sarili na maging isang alipin. Sa ganitong paraan ay umaasa siyang lalambot din ang puso ni Venus at huhupa rin ang kanyang galit. Nagbabakasakali rin siyang naroon sa kanyang ina si Cupid. Sinimulan niya ang paglalakbay. Nang dumating si Psyche sa palasyo ni Venus, lumalakhak ng malakas ang diyosa. Pakutyan niya ang tinanong si Psyche. Nagpunta ka ba rito kung maganap ng mapapangasawa? Tiyak ko ang dating asawa ay wala nang pakialam sa'yo. Sapagkat puntik na siyang mamatay dahil sa utamong sugat mula sa kumukulong langis na langit mo. Isa kang kasumpasumpang nilalang. Kailanman ay hindi ka magkakaroon ng mag-asawa kung hindi ka magdaraan sa puntos ng karami. Sinabi ng diyosa na tutulungan niya si Psyche sa pagsasanay. Ibinuhos niya sa harap ni Psyche ang isang malaking lalagyan na puno ng iba't ibang uri ng maliliit na butong pinaghalo-halo niya. Inutusan niya si Psyche. Dapat ay napagsama-sama mo lang magkakauli nito. Agad namang lumisan ang diyosa. Tinitigan lamang ni Psyche ang malaking tumpok ng mga buto. Napaka-imposible nang ipinapagawa sa kanya ng diyosa. Nasa ganitong pagmumuni si Psyche nang pagmasdan siya ng mga langgam. Kung ang mga mortal at immortal ay hindi naaawa sa kanya, pues hindi ang maliliit na nilalang. Nagtawag ang mga langgam ng kanilang mga kasama at sinimulan ang pagbubukod-bukod ng mga buto. Agad natapos ang gawain. Pagdating ni Venus, hindi siya nasiyahan sa kanyang nakita. Hindi pa tapos ang mga pagsubok ko sa iyo. Binigyan niya si Psyche ng matigas na tinapay. Sinabi rin ng diyosa na sa sahig siya matutulog. Inisip ng diyosa na kung papahirapan at gugutumin niya si Psyche, mauubos rin ang nakakainis nitong ganda. Samantala, tiniyak ni Venus na hindi makakalabas si Cupid sa kanyang silid habang pinapahilom nito ang kanyang sugat. Nasisiyahan si Venus sa magandang takbo ng mga pangyayari. Kinaumagahan, isang mapanganib na pagsubok ang ipinagawa ni Venus kay Psyche. Pinakukuha niya si Psyche ng mga gintong balahibo ng tupa sa tabi ng ilog. Ang mga tupa ay mababangis at mapanganib. Kumuha ka ng gintong balahibo ng tupa sa tabi ng ilog. Nang marating ni Psyche ang ilog, natutokso siyang tumalon at magpalunod na lamang upang matapos na ang kanyang paghihirap. Napakahirap ng mga pinagawas na pinupresa, kaya mas mabuting tumalon at magpakalunod lamang sa ilog na ito. Ngunit nakarinig siya ng tinig mula sa halamang nasa tabi ng ilog. Huwag kang magpapakamatay. Hindi naman ganun kahirap ang pinagagawa sa iyo. Kailangan mo lang maghintay ng tamang panahon upang makakuha ng gintong balahibo ng tupa. Pagsapit ng hapon, ang lahat ng tupa mula sa malalabay na halamanan ay magtutungo dito sa ilog upang magpahinga. Magtungo ka sa halamanan at doon ka kumuha ng mga gintong balahibong nasabit sa mga sanga. Sinunod ni Psyche ang payo ng halamang nasa tabi ng ilog at umuwi siya sa kaharian ni Venus na dala ang mga gintong balahibo ng tupa. May tumutulong sa iyo. Hindi mo ginagawa na mag-isa ang mga pinapagawa ko. Hindi bale, bibigyan kita ng isang pagkakataong patunayan na sadyang kunwari kang may mabuting puso at magaling. Itinuro ni Venus sa malayo ang itim na tubig ng talon. Binigyan niya si Psyche ng prasko at pupunuin ito ng itim na tubig. Kita mo ba yung itim na tubig? Kukuha ka at dapat ay punuin mo itong prasko. Nagtungo si Psyche sa ilog ng Styx. Nakita niyang malalim ang bangin at mabato. Tanging may pakpak lamang ang maaaring makaigib ng tubig. Sa lahat ng kanyang pagsubok, ito ang pinakamapanganib. Tulad ng inaasahan, may tumulong kay Psyche. Isang agila ang dumagit sa praskong tanga ni Psyche at lumipad malapit sa talon. Pagbalik ng agila, puno na ng itim na tubig ang prasko. Hindi pa rin sumusuko si Venus sa pagpapahirap kay Psyche. Ayaw niyang magmukhang tanga sa harap ng madla. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahirap sa kawawang mortal.
Binigyan niya si Psyche ng isang kahon na paglalagyan ng kagandahang kukunin ni Psyche mula kay Proserpina, ang reyna sa ilalim ng lupa. Humingi ka ng kalandahan mula ka sa Diyos. Sabihin mo kailangan ko ito sapagkat napagod ako sa pag-aalala sa masakit. Katulad ng mga nauna, agad tumalima si Psyche. Dala ang kahon, tinalunton niya ang daan pupunta sa kaharian ni Hades. Tinulungan siya ng isang tore na nagbigay sa kanya ng detalyadong hakbang patungo sa kaharian sa ilalim ng lupa. Kailangan pumasok sa isang butas na lagusal patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan. Kailangan mo sumakay sa isang bangkang ang bangkero ay si Charon. Kailangan mo bayaran ng pera si Charon upang ikaw ay makatawid. Doon ay makikita mo ang lansangan patungo sa palasyo. Sa pintuan ng palasyo may nagbabantay na isang asong 3 ulo. At kapag binigyan mo ng cake ang asong ito, ay magiging maamo at papayag ng magpapasok sa palasyo. Nagawa lahat ni Psyche ang ipinaliwanag ng tore. Pinaunlakan din ni Proserpina ang kahilingan ni Venus. Agad nakabalik si Psyche nang mas mabilis pa kaysa sa kanyang pagbaba. Gayunman, nasubok muli ang karupukan ni Psyche. Sa paghahangad niya ng karagdagang kagandahan upang humingwig muli si Cupid sa kanya, natukso siyang kumuha ng kaunting ganda sa loob ng kahon. Nang buksan niya ito, tila walang laman subalit nakadama siya ng matinding panghihina at agad na nakatulog. Sa mga panahong ito ay magaling na si Cupid. Sabik na siyang makita muli ang kanyang asawa, subalit ibinalanggo siya ng kanyang ina. Mahirap bihagin ang pagmamahal, kaya humanap si Cupid ng paraan upang makatakas. Nakita niya ang bukas na bintana at doon siya nakatakas. Nahanap niya agad si Psyche malapit sa palasyo. Agad niyang pinawi ang pagtulog ng asawa at agad sinilid ang gayuma sa kahon. Bahagyan niyang tinusok ng kanyang busog si Psyche upang magising. Pinagalitan niya muli ang kanyang asawa dahil sa pagiging mausisa nito na humantong muli sa kanyang kapahamakan. Sinabihan niya si Psyche. Magtungo ka sa akin na at ibigay mo ang kahon sa kanya at dito lang matatapos ang paghihirap niya sa akin. Masayang nagtungo si Psyche sa palasyo, samantalang si Cupid naman ay lumipad patungo sa kaharian ni Jupiter, ang Diyos ng mga Diyos at tao. Magandang araw, ako ay humihingi siya ng tulong upang hindi namin gamalayan ng aking ika dahil kami mag-asawa ay nasayanan. Kung gayon ang iyong gusto, ako ay papayag. Nagpatawag si Jupiter ng pagpupulong ng mga Diyos at Diyosa kasama na si Venus. Ngunit ang isang mortal na si Psyche ay formal ng ikakisa. Wala na magpapala sa kanila, kung maging si Venus man. Dinala ni Mercury si Psyche sa kaharian ng mga Diyos. Dito iniabot ni Jupiter kay Psyche ang ambrosia, ang pagkain ng mga Diyos upang maging immortal. Naging panatag na rin si Venus na maging manugang si Psyche sapagkat isa na itong Diyosa. At kung maninirahan na ang manugang sa kaharian ng mga Diyos, hindi na muling makagagambala si Psyche sa pagsamba ng tao kay Venus. Ang Cupid na ang ibig sabihin ay pag-ibig, at Psyche na ang ibig sabihin ay kaluluwa, ay nagkatagpo sa likod ng mababait na pagsubok sa kanilang pagsasama ay hindi na mabuhuwag kailanman.